Mga idolo, katatapos lang ng Game 2 sa pagitan ng Los Angeles Lakers versus Houston Rockets. At kung akala nyo na kayang bumawi ng Rockets, ibang klaseng eksena ang nangyari. The corner and the first shot of the game buried by Jabari Smith. Nag-team up ang tatlong sniper at playmaker ng Lakers, si Marcus Smart, LeBron James at Luka Kennard. At pinagsama nila ang 76 combined points para tuloy ang pabagsakin ng Rockets. Pero may malaking twist sa laban na ito. Nagbalik si Kevin Durant. Oo, bumalik siya sa lineup ng Houston pagkatapos ng injury. Pero malinaw na hindi pa siya 100% kahit nakascore pa siya ng 23 points. I mean, just pure, that pretty fadeaway. Habang sa kabilang side naman, lumaban din ang young core ng Rockets, si Amen Thompson, Alperen Sengun at Jabari Smith Jr. na nag-combine ng 54 points. Pero bakit kahit may Durant na, hindi pa rin kinaya ng Houston? Ano ang ginawa ng Lakers para kontrolin ang Game 2? At ano ang adjustment na kailangan gawin ng Rockets sa Game 3 para makabawi sa series na ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Simula pa lang ng laro, ramdam na agad ang intensity ng dalawang team. Alam ng Rockets na kailangan nilang bumawi matapos matalo sa Game 1. At isa sa pinaka-inaabangan ng fans bago magsimula ang laro ay ang pagbabalik ni Kevin Durant matapos ang injury scare niya noong nakaraang linggo. Pagpasok pa lang niya sa court, malakas na agad ang sigawan ng crowd. Pero kahit bumalik si KD, halata na medyo limitado pa ang galaw niya. Hindi pa ganong kabilis ang kanyang lateral movement at medyo pinipili niya ang kanyang mga spot. Pagdating sa unang quarter, agad nagpakita ng agresibong opensa ang Lakers. Si LeBron James kahit 41 years old na parang hindi tumatanda. Tinira niya agad ang Rockets defense sa pamamagitan ng drive sa rim, kick-out passes, transition attack. Pero ang pinakamalaking problema ng Rockets sa quarter na ito ay si Luka Kennard. Alam naman natin na isa siya sa pinaka-elite shooter sa liga ngayon. At sa Game 2, literal na nag-init ang kamay niya. Tatlong sunod na 3-pointer ang pinansyok niya sa loob lamang ng ilang minuto. Ang resulta, biglang lumobo ang lamang ng Lakers. Hindi naman basta nagpasindak ang Houston. Sumagot ang kanilang young core. Si Alperen Sengun nagpakita ng kanyang signature footwork sa ilalim. Nag-post up siya laban sa Lakers big man at nakakuha ng easy basket. Samantalang si Amen Thompson naman nagpakita ng kanyang athleticism, transition dunk, pass break layup at defensive stops. At si Jabari Smith Jr. naman nagbigay ng outside shooting para manatiling dikit ang laro. Sa pagtatapos ng first quarter, malinaw na lumalaban ng Houston Rockets. Pagdating ng second quarter mga idolo, dito nagsimula ang malaking swing ng laban. At ang dahilan, si Marcus Smart. Hindi lang defense ang ambag niya. Nagpasabog siya ng scoring run. Sunod-sunod na 3-pointers, pull-up, jumpers at aggressive drives. Halos hindi alam ng Rockets defense kung paano siya pipigilan. Bukod pa dito, siya rin ang naging defensive anchor ng Lakers perimeter. Pinahirapan niya ang ball handlers ng Rockets. Nagkaroon ng steals, deflections, first turnovers at dito nagsimulang lumaki ang lamang ng Lakers. Sa gitna ng run ng Lakers, sinubukan ni Kevin Durant na buhayin ng Rockets offense. At kahit hindi pa siya fully healthy, nagpakita pa rin siya ng kanyang scoring. Mid-range jumper, fadeaway shots, corner 3. Sa kabuuan ng laro, nagtapos siya na may 23 points. Pero kitang-kita na hindi pa siya ganap na nasa peak condition. May ilang pagkakataon na mabagal ang closeout niya at hindi niya rin tinitake advantage ang mismatches. Mas madalas siyang pumasa kaysa umatake. At para sa Rockets, malaking factor iyon. Pagdating ng third quarter, ito na ang moment ni LeBron James. Kung may nagsasabi na tumatanda na siya, malinaw na mali sila. Nagpakita siya ng complete basketball IQ sa quarter na ito. Siya ang nagkontrol ng tempo, siya ang nag-create ng plays, siya ang nag-score ng clutch moment. May isang sequence pa nga na talagang nagpayanig ng arena, pass break dunk. Sunod na possession, assist kay Kennard for 3. Tapos next play, step back jumper. Sa loob lamang ng 2 minuto, lumobo ulit ang lamang ng Lakers. At pagpasok ng huling quarter, sinubukan pang habulin ng Rockets ang laban. Nagkaroon ng mini run ng Houston sa tulong ni Amen Thompson, Alperen Sengun at Jabari Smith Jr. Pinagsama nilang tatlo ang 54 points sa buong laro. Malaking bagay iyon para manatiling competitive ang Rockets. Pero sa bawat run ng Houston, may sagot ang Lakers. Isang clutch 3 ni Kennard, isang driving layup ni Smart, at isang dagger shot mula kay LeBron. Doon tuloy ang natapos ang laban mga idolo. Sa Game 2 na ito, malinaw kung sino ang naging dahilan ng panalo ng Lakers.
Marcus Smart plus LeBron plus Luke Kennard. Nag-combine sila ng 76 points. Bukod sa scoring, nag-abag din sila ng assist, defense at leadership. At iyon ang dahilan kung bakit kontrolado ng Lakers ang laro mula second half hanggang matapos. Mga idolo, bakit nahirapan ng Rockets? May tatlong pangunahing dahilan kung bakit natalo ang Houston sa Game 2. Una na rito, ang perimeter defense nila. Hindi nila mapigilan ang outside shooting ng Lakers, lalo na si Luke Kennard. Pangalawa, yung turnovers. Maraming possession ang nasayang dahil sa ball pressure ng Lakers. At pangatlo, Durant condition. Malaki ang epekto ng hindi pa 100% na kondisyon ni KD. Kung nasa peak form siya, posibleng manalo sila. At tatandaan natin mga idolo, dikit na dikit lang po ang laban. Na may score na 101-94. Less than 10 points lang po ang lamang ng Lakers. Kung gusto ng Houston na makabawi sa series, kailangan nilang gumawa ng mga adjustment. Una na rito, double team LeBron earlier. Hindi pwedeng hintayin nilang uminit si LeBron bago mag-adjust. Kailangan ma-pressure siya agad. Pangalawa, limit Kennard shooting. Kailangan nilang bantayan ng mas mahigpit ang off-ball movement ni Kennard. No more open threes. Pangatlo, play through Sengun. Kapag dumaan ang open kay Sengun sa post, mas magiging organized ang Rockets. Pang-apat, use Durant as decoy. Kung hindi pa siya 100%, pwedeng gamitin si KD bilang spacer para magkaroon ng driving lanes ang ibang players. Panglima, push the pace. Mas athletic ang Rockets, kailangan nilang gamitin iyon sa pass break mga idolo. Matapos ang Game 2 na ito, malinaw na may momentum ang Lakers sa series na ito. Pero hindi pa tapos ang laban. Kung babalik sa peak form si Kevin Durant at mag-step up ang young core ng Houston, pwede magbago ang takbo ng series. Pero alalahanin natin mga idolo ha, may dalawang players pa ang Lakers. Si Luka Doncic at Austin Reeves hindi pa nakakabalik. Mga idolo, Game 2 prove one thing. Hindi lang star power ang panalo ng Lakers. Ito ay dahil sa team chemistry, veteran leadership at clutch execution. At habang patuloy na pinapakita ni LeBron na kaya pa niyang dominahin ang playoffs kahit sa edad na 41 years old, nagiging mas delikado ang Lakers sa bawat laro. Kung nagustuhan ninyo ang breakdown na ito mga idolo, i-like ninyo ang video at kung bago kayo sa channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell button. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Rockets using defense to create offense. KD got bumped and the bucket. He'll go to the line. It's an 8-0 Rocket run. Once again, this is your Spotlights in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.